What's up mga papi? Quick story time muna tayo bago natin i-discuss yung content natin for today. So a week ago, pumunta tayo dyan sa may MaxiCare, sa may BB Soliben to take a checkup kasi may mga parang tagyawa tayo sa nape or sa likod ng leeg. The doctor advised me to have my blood sugar checked and lo and behold, mataas ang blood sugar natin, possible diabetic daw tayo. So he gave me a prescription to take metformin and buy a glucose testing kit. And with that, in this video, I'll share the OneTouch Select Plus Simple Blood Glucose Monitoring System para sa inyo na nagbabalak bumili and mag-monitor ng blood sugar. Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. So, share ko muna sa inyo itong itsura ng packaging nitong OneTouch. Ito yung mga different sides ng carton niya. Naka-indicate din dito yung low, medium, and high rating for your blood sample, which is represented by the colors blue, green, and red. The OneTouch Select Plus combo also includes test strips, kung saan natin ilalagay yung blood samples natin. Ito yung plastic strips na kinakabit mismo dun sa machine na nagsusukat ng blood glucose natin. So, ayan yung itsura ng box ng test strips. Makakabili rin kayo rito sa Shopee, alam ko. 1,200 yata yung isang box ng 100 pieces. So, ayan yung test strips. And then we have the lancets. Ito yung parang microneedle that you will use to get the blood sample galing sa fingers natin. So, pagka binuksan mo yan, mamaya papakita ko sa inyo. Parang kulay gray yan na plastic. Tapos, may kinakalas. Ito na, papakita ko na nga sa inyo. So, ito yung lancets. Yan. Yung dulo niyan, yung parang round part na dulo. Yan yung hinuhugot mo para ma-expose yung maliit na needle sa loob, which you will use nga to prick your finger to get the blood. Ayan. Pakita ko sa inyo. Medyo mahirap lang i-focus yan. Tatanggalin mo yan. Okay. And then, balik natin dun sa test strips. So, pag binuksan mo yung test strips, meron yan parang manual sa loob. And then, ayan yung itsura ng test strips. So, yung isang side, ikakabit mo sa mismong blood tester. And then, yung isang side, dyan mo ipapatak yung blood na nakuha mo sa daliri mo. So, the strip is made out of plastic. Tapos parang may mga printed circuit dun sa kabilang dulo which you will be connecting dun sa pang-test ng blood. So, balik muna natin yan. Test strips natin. Mayroon rin yan sa Shopee. Parang 1,200 rin yata ang presyo. So, ito yung mismong tester ng glucose. Okay? So, meron siyang kasamang another free lancets nandyan sa plastic. And then, meron rin siyang manual na hindi natin binabasa. And then, meron siyang lancing device. So, this is where you connect the lancets. Yan, o. Pag tinanggal mo yan, dyan mo ilalagay yung lancets mo. And meron rin niya adjustan kung gaano ka lalim mo gustong pumitik yung needle. Pag masyado mababaw, baka walang dugo. So, yan, na-adjust yan. 1 to 7 ang settings. And then, ayan yung pinaka-trigger. So, hahatakin mo yan and then pipindutin mo yung green para mag-prick yung needle dun sa fingers mo. Later on, papakita ko sa inyo paano gamitin. So, ayan yung lancing device. And then, hirap lang i-focus eh. Sorry. And then, we have the glucose tester mismo. So, ayan yung indicator. May blue, may green, may red. And pag flinip mo yan, nandyan yung battery. Pag binuksan mo yan, for the first time, yung plastic na hinahawakan ko na yan,
nandun yan sa ilalim ng battery. So, hindi pa ma-on yung device. Kailangan kalisin mo yung battery and ilagay mo sa taas or sa ibabaw ng battery yung pinaka-plastic. So, ayan yung glucose testing device. Of course, it won't work kung wala yung test strips. Okay. So, yeah, kumuha na tayo ng dugo. Let's see. Pakita ko sa inyo kung paano kumuha ng blood sample and paano mag-test ng blood sugar or blood glucose. So, kabit lang natin yung lancet dito sa lancing device. And then, tanggalin natin yung pinaka-cover ng needle. Once matanggal natin yung cover ng needles, we can replace yung cover na tinanggal natin dun sa lancing device. And then, ikakasa natin siya. Of course, once natin ikasa, we can prick our finger later on. Pero bago natin i-prick yung finger natin, i-prep muna natin yung mismong meter by connecting the strip, the test strips dun sa mismong blood tester natin, blood glucose tester natin. So, ayan yung testing strips natin or testing strip. Kabit lang natin siya sa tester. Pagkabit mo niyan, makikita mo yan parang meron dot na iikot-ikot. Tapos may makikita ka na parang blood icon na magbiblink. That means ready na yung tester to test your blood glucose. Ayan o, nagbiblink yung icon ng blood. So once na nagbiblink yung icon ng blood, pwede ka nang kumuha ng sample blood sa finger mo. Yan, pindutin mo lang yung green. May mga panahon na mahirap kumuha ng blood, pero yan ang ginagawa ko. If masyadong mababaw yung needle, ina-adjust ko lang yung settings niya. Tapos ayan, pipisilin natin yung dugo or yung fingers para lumabas yung dugo, sorry. And then yung dugo, idadrop natin dun sa testing strip. Okay? Automatic yan. Pag nilagay mo yung dugo mo sa test strip, tutulo yan. And then, ayan, 192 yung blood glucose natin. So, medyo papunta na siya sa super high. Usually, dapat 180 and below lang yan eh. So, pero yan, successful. Ganyan lang gamitin yung tester. Tapos, after nyo gamitin, i-replace nyo yung cover nung lancet. Tapos, para ma-dispose natin siya properly. So, tatanggalin na natin. I-replace natin yung cover. And then, tatanggalin na natin yung lancet doon sa lancing device. And, of course, tatanggalin na rin natin yung test strip. And then, itatapon na natin properly. So, yun. That's how you use the One Touch Select glucose testing kit. Or One Touch Select Plus simple glucose testing kit. So, I hope you guys learned something today. Thank you for watching. Peace. Till the next Moodle.